Hi guys! Welcome back po to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope for November 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Capricorn. Kung bago ka sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong suportahan ang ating channel for na monthly basis para mag-grow pa po ito, you can click the join button sa baba, or for one-time support, you can use the thanks button po. Capricorn, kamusta ka? So we have here number 20. Imagine. Sa law of attraction, to make it very simple, yung pinakamabilis na explanation niya, kung anong nararamdaman mo, maimpluwensyahan ang iniisip mo, naimpluwensyahan ang sasabihin at gagawin mo, naimpluwensyahan kung ano ang ibibigay ng universe sa'yo. Ganun siya kasimple. So, andito sinasabi ng card of Imagine, oras na para kontrolin mo yung utak mo. Oras na para maging ikaw yung tinatawag nating master of your own soul and the captain of your own ship. Bakit? Kasi medyo merong capacity na medyo ginigising sa'yo ng universe ngayon, and that's the power to manifest. Andoon kasi sinasabi ng card of the Imagine na pansin mo lately kung ano yung iniisip mo, kung ano yung pinoproject mo, minsan yung mga daydream mo, unti-unting nangyayari at mag-intensify pa yan. So, as early as now, hanggat maaga pa, kontrolin mo. How do you control yung utak na may 50,000 na thoughts pumapasok araw-araw? Dito. Once you're happy, once your heart is full of good emotions, ang utak mo din, goods din siya ng full of mga good ideas. Subukan mo punuin to ng negative emotions like lungkot, galit, mga ganyan. Ito din, puno ng mga negative thoughts. So, start to control your mind, control this part. Now, ano ba yung go-cross sa'yo? Number 49, observer. Okay, so, andun kasi, minsan mahirap din talaga, no, magkaroon ng positive na emotions. Bakit? Sa mga nakikita natin sa paligid, mga napapakinggan nating news, mga chismis sa dala nating mga friendships, mga bagay na nalalaman natin. Yeah, totoo naman, ang hirap talagang kontrolin. Pero ito yun eh, kasi you're looking too much outside. So, ito na sabi ng card of the observer, look within. Doon ka humawak sa promise, doon ka humawak sa good things that nandala ng universe. Alam mo parang yung, I forgot yung pinaka-verse, pero yung pinaka-sinasabi doon, tama naalala ko, holding fast to the faith of the unseen. Kumbaga yung in Christian faith or in mga faith sa mga religion, hindi naman nakikita yung physical Wala nga silang pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan lang is the promise. Pero, dahil sa pinanghahawakan nila yun, andoon na nakikita natin that their heart is full of love, full of positive emotion. Kasi hindi sila nakafocus sa nakikita nila, nakafocus sila doon sa promise, doon sa faith nila. So, ito na ngayon yung challenge sa'yo. Saan ka ba nakafocus talaga? Saan ka ba talaga nakatingin? Nasaan ba yung attention mo? Sa mga problema or sa solution? Sa darkness or sa light? Kasi magre-reflect yan Ang heart mo, parang mirror siya. I-reflect niya kung saan ka nakafocus. So, kung nakafocus ka sa puro gulo, then expect mo na. Puro gulo din yung i-reflect ng heart mo. So, may option ka, may kakayanan kang mag-decide saan ko ba i-focus ang sarili ko ngayon. Now, yung desired card mo, we have here is the card of Yin, number 2. Well, andun yung point na parang dami mo kasing na gustong i-achieve. Actually, iba sa inyo, parang you're looking back sa mga nakaraan. Dati kasi ganito, dati ganyan before ganito, may mga ganyan. Okay, wala masamang balikan natin ng past. Kasi part na natin yun memories natin. Pero may yung iba sa inyo doon na nakatira. Bakit masyado yung fino-focus doon sa nakaraan? Na parang nami-miss yung ganun. Then do something about it.
ibalik mo. I-claim mo yung promise ni God sa Haggai 2 verse 9. Basahin mo yung assignment mo sa akin. Basta i-claim mo yung promise na yon. Kasi at the end of the day, ang natin dito, progress tayo. Hindi tayo bumabagsak, 'di ba? If you're going to look back at history from Stone Age, umaangat yung life natin, hindi tayo pabaligtad. Ewan ko lang ngayon May mga ibang tao kasi utak na pabaligtad eh. Pero sa kayo, kung muna concern ko, kayo kasi, you need to progress. O gamitin mo yung nakaraan as a part of inspiration na gusto, may babalik mo siya, pero this time, hihigitan mo na yung na-achieve mo. Kung dati sabihin natin nakaka-achieve ka ng 100, make it 120, make it 130. Andun tayo, aangatan natin siya, pero being still realistic. Kasi sa foundation mo dito, number 31, yung card of why. Alam mo, pag sinabi kasi sa universe, sa spirituality, yung trust the process, literal, trust. Nagtiwala ka. Hindi mo kailangan ng why. Hindi mo kailangan ng mga, bakit? Para saan? Anong gagawin? Bakit ganito? Anong susunod? Shh. Quiet muna. Trust the process. Pag sinabi ng universe, talon, huwag mo na tanongin bakit. Talon. Yun yung nalala ko yung isang kwento to give you an idea. Yung isang bahay, 3 palapag siya susunog. Ako nakwento ko na sa ito. Tapos, hindi na makita yung sa baba. Ngayon, yung sa ground, sa kalsada. Na-traffic isang bata. Sumisigaw na siya, mingi siya ng tulong. Tapos, sa baba, sabi doon, sumisigaw yung tatay niya. Sabi, anak, sanya pa? Natatakot ako. Pag sinabi kong tumalon ka, tatalon ka ha. Pagbilang ko ng 3, sabi niya, tatay, 1, 2, on the 3rd, tumalon yung bata. No questions asked. Pagbagsak niya, may net na naghihintay na save yung life niya. Yun yung hinahanap na trust. Yun yung hinahanap na trust the process. Yun yung hinahanap ng universe sa'yo. Pag sinabi niyang talon, no questions asked. Talon. Rest assured, sasaluhin ka. Now, in the past, we have your number 6 not for you. Kasi ang dami din naman nagigets ko naman, bakit naging ganun kayo. Kasi ang dami sa inyo ang dami yung nilalaban before in the past para makuha nyo lang yung mga opportunities na para sa inyo. May mga opportunities na ninakaw sa inyo kasi may mga inggiterong palaka, like yung mga promotion na dapat para sa inyo, ngenge, wala. Kasi nga may mga sip-sip, ayan. May mga linta sa paligid. Well, nakita naman natin paano nasira yung mga life nila, paano ang negative karma is siningil sila. Although nakadismaya pa rin, although justice served, pero nakadismaya pa rin kasi yung mga opportunities dapat na para sa hindi mo na-achieve. Pero ano yung point na siguro, nadala mo din yung ugaling ganun at naging conscious ka din sa mga paligid mo. Kaya hindi ako nagtataka. Huwag ka rin magtataka din na ang magiging future mo is ikaw, we have years 28, building blocks. Literal na mag-rebuild ka. Alam mo, ang balak ng universe sa'yo, from the inside, since yung emotions mo is kinokontrol din, reconstruction ng emotions, yung healing of emotions, medyo masakit to kasi andoon nabubuksan yung mga sugat mo ulit. Andoon ihaharap ka doon sa mga previous na pagkakamali mo, mga previous na discrepancies. Pero this time, haharapin mo siya, hindi nung panahon kung kailan mahina ka, kung kailan hindi mo alam ang gagawin. Pero ngayon, haharapin mo siya kung kailan na mas malakas ka, mas matalino ka, mas kaya mo nang banggain. Kumaga, magiging older brother or older sister ka sa sarili mo. And that healing will help you move forward further. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share para mapalami mga future videos. But for now, tuloy natin yung reading mo. Now, sa physical environment mo, we have here is number 49. Time to go. Technically, nasa tamang path ka naman. Ayan. Kung nagtatanong ka, o iba sa'yo nagtatanong, you're on the right path. Andun lang kasi minsan, ang bagal mo maglakad, friend. Minsan kailangan natin bilisan kasi andoon yung point na
Sabi nga na, time waits for no one. Time waits for no man. Huwag mo sayangin yung mga opportunities kasi andoon na every time na nagsislack ka or, sorry sa term, nagtatamad-tamaran, tapos sasabihin mo, hindi nagpapahinga ako or hindi, naghihintay ako ng opportunity from the universe. Wait. Ikaw ngayon gagawa ng opportunity eh. Ikaw ngayon magbibigay sa sarili mo ng opportunity this time. Binigay sa'yo ng universe yung first step, i-trust the process, tuloy-tuloy mo. Kumbaga, pag nakuha mo na yung momentum, huwag kang titigil. Kasi dire-diretso yan. Kumbaga, try mo ito sa Baguio, pag matarik yung kalsada, tumigil ka sa gitna. Ewan ko na kung hindi mahirapan yung kotse mo na umahon ulit. Once na dire-diretso na yan dapat. Kasi momentum nandun para ma-reach mo yung top. Okay? Now, your emotional environment we have here is time for a nap. Time na to not let your emotions get battered by other people. Oras na para bigyan mo ng chance yung emotions mo makawala. Kasi may iba sa inyo, gusto nyo talagang sabihin what really is going on inside you in your own words. Pero kasi may mga nakikita ko na baka kasi husgahan ako or baka mamaya iba yung maging tingin nila sa akin. Pero di ba you trust, may mga particular tao kayo pinagkakatiwalaan, bakit ganun yung tingin nyo sa kanila? So, hindi ba ibig sabihin nun, it's not a problem with them, na yung problem might be with you? It's just a sign na marami ka pang kailangang pains, may mga inner hurts, may mga betrayals, may mga unspoken words ka pa na kailangan mong i-release. It's really time to mend your emotions. Now, your hopes and fears is community, which is also the same as family. Napakasimple lang ng gusto mo. Na yung tipong, family. And I like your concept of a family na kung saan hindi lang siya open communication but there is also acceptance at andoon din yung forgiveness. Wait ka lang daw. Binibuild ng universe. Because ang future mo, we have here is the card of the young. Simple lang yung gusto sabihin sa'yo ng universe eh. Hindi ka mag-isa. All this time nakala mo na lumalaban ka mag-isa. You don't know there are people around you who are cheering. May mga tao na hindi mo alam baka mamaya pinagdadasal ka pala. Na yung universe mismo is gumagawa ng paraan para idaling ka doon sa path na para sa'yo. Masyado ka lang naging focus sa nararamdaman mo. Nang nalimutan mo, tignan that the goodness of the universe is all around you. But this time, ilalatag na siya sa harapan mo. So I hope nakatulong ang lahat ng reading sa'yo. And those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po ito sa Baguio. Have a great day. Bye for now.